Hindi ito urban legend. Totoo itong nangyari kay Eging. Isang taong 3 beses sinubukang kunin ni kamatayan. Pero ilang segundo lang ang pagitan. Palagi siyang naililigtas ng swerte. Ano ba ang sikreto niya? At sino kaya ang hindi nakikitang nilalang na paulit-ulit na naililigtas ang buhay niya? Noong panahon na ang Cotabato ay parang minado at bawat araw may mga balita ng NPA bombings, si Tatay Eking ay simpleng jeepney driver noon. Walang armor, walang escort, walang cellphone para mag-warning, walang GPS. Pero ang meron lang siya, timing, na para bang imposible. Isang umaga, huminto siya sa karaniwan niyang hintuan. May bumabang pasahero, may mga sumasakay. Routine lang, walang kakaiba. Pero pagkasara ng jeep at pag-arangkada niya ng ilang metro, boom! Isang malakas na pagsabog sa mismong pwesto na kinaroroonan niya, ilang segundo lang ang nakalipas. Takot na takot siya. Pero kailangan niya magpatuloy. May biyahe, may pamilya, may pasahero. Pero kung akala niya isang beses lang mangyayari ito, nagkakamali siya. Sa unahan, mga ilang kilometro lang, tumigil siya ulit para magbaba ng pasahero. Wala pa ring kutob, normal pa rin ang araw. Pero pag alis niya, hindi pa siya nakakalayo. Boom! Isa pang bomba ang sumabog sa mismong lugar na nilisan niya. 1 minuto lang ang pagitan. Gumalaw ang dugo niya. Sabay sabi niya sa sarili, "Ano to? Bakit pagkatapos ko umalis lagi?" Hindi niya alam 2 pa lang yon. Pero trabaho ay trabaho. Kailangan magpatuloy. Sa susunod na hintuan, nagbaba na naman siya ng pasahero. Tahimik, mainit, nakaka-tense ang paligid. Pero hindi niya maintindihan kung bakit. Pag-andar niya, ilang segundo lang at isang pasabog ulit. Pangatlo na. Sa pangatlong hintuan, sa pangatlong pagkakataon na wala siya sa blast zone. 3 beses, 3 minuto, 3 milagro. At dito na pumapasok ang tanong na hanggang ngayon dala-dala ng pamilya niya. Coincidence ba ito o may nag-iingat sa kanya kahit hindi niya nakikita? Sa panahon na puro gulo, puro sindak at puro panganib, bakit palaging ilang segundo ang pagitan ng buhay at kamatayan niya? Bakit siya palaging naiiwas? Bakit palaging may sakto lang na timing? Sino yung hindi nakikitang bantay na laging nauuna sa kanya at umaalalay sa bawat kanto ng Cotabato? Ito lang ay part 1 of the true stories of Tatay Eking, isang taong 3 beses nang nilampasan ng kamatayan. At hindi pa dito nagtatapos ang mga himala. Sa part 2, ang mismong pintuan ng bus na minamaneho niya ang tumangging magbukas dahil may masamang mangyayari pala. Kung gusto mo pa ng mga ganitong true paranormal protection stories, follow Hiwaga at Esoterica. Dahil ang mga kwento ng milagro, minsan hindi mo hinahanap. Minsan sila ang sumusunod sa'yo.